Hello, magandang araw mga lalabs, mga payots, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao at sa mga kapwa ko din po OFWs around the world. Hello, good morning! So yung pag-uusapan natin ngayon mga lalabs, mga payots, Mayris back ang Malacanang Palace kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa pag-expose nila ni Congressman Ungab patungkol sa 2025 budget na yan sa BICAM na mayroong 13 pages at saan ba ito? Ayon kay Ungab, may 13 pages with 28 blank items sa BICAM report. Ngayon, dahil sa pag-expose ni Congressman Ungab kasama si Pangulong Duterte dun sa podcast ng Facebook at YouTube channel ni City Mayor Basti Duterte. Kaya ito, rumisbak si Martin, isa na din yan siya, Martin Romualdez, Bongbong Marcos, at Liza Aranita Marcos. So of course, dahil yun yung according to BBM, si Bo Elisa ang nag-a-appoint ng mga tao para dahil magaling siya. Di ba? Yun yung sinabi niya noong interview noong 2022 presidential election. Ngayon, ano ang raceback ng Malacanang kay dating Pangulong Duterte sa pag-expose niya sa BICAM report na ito na may anomalya, may mga blanco? Papapasukin na ang ICC. So ngayon, of course, inaatasan ito ni Bongbong Marcos at ni Liza Marcos at ni Martin Romualdez ang kanilang aso na si Boying Rimulya ng Department of Justice, no? DOJ. Sino ba ang amo ni Boying Rimulya? Si BBM. So dito, ang sabi ni Boying Rimulya, the ICC daw ngayon ay pwede nang pumasok sa bansa. ICC proves can now enter the Philippines according to Justice Secretary Boying Rimulya. Sabi pa niya dito, we're not here to stop them because if they are not doing anything illegal, there is nothing wrong with that. Boying Rimulya, baka nakalimutan mo ang sinabi mo at ni Pangulong Bongbong Marcos nung hindi pa nag-away si BP Sara. Hindi pa nagkawatak-watak yung unit team. Nauna nang sinabi mismo ng presidente, inolit pa niya yun ilang bisis. 2-3 bisis pa yata na hindi niya hahayaan na makapasok ang ICC sa Pilipinas para mag-imbestiga. So kung ngayon, papapasukin na ni BBM ang ICC dahil galit siya dahil sa expose ni dating Pangulong Duterte kasama si Congressman Ungab dahil dyan sa pambababoy nila, pagnanakaw sana sa pira ng taong bayan na ginawa na siguro nila nung last year at ngayon lang nahuli. Dahil may isang Congressman Ungab ang nagsaliksik at ayun, boom, pinasabog sa publiko. Sa buong mundo alam ngayon kung anong nangyayari sa Pilipinas sa budget 2025 na balak limasin ng gobyerno ni BBM. Kakahiya. Para pantapal sa isyu ng bicameral na to, papapasokin na ni BBM sa utos kay Boying Rimulya ang ICC. Naku. Doon pa nga lang sa sa tuwadkom na yan. Sinabi na ni Pangulong Duterte ngayon, file a case. At kung ano-ano pa. Bakit ICC? Dahil wala kayong ma-file na kaso kay dating Pangulong Duterte sa Korte Suprema dahil tawag dito, wala kayong mga strong evidence laban sa kanya sa EJK, sa war on drugs at kung ano-ano pa. So ICC kayo ngayon. Samantala ang ICC ngayon ay marami ring hinaharap ngayon na problema dahil marami silang mga bansa ngayon na kinakasuhan nila na umaalma din. At ang mismong prosecutor nila dyan na head na si Karim Khan ay nahaharap din sa kasong pangmamanyak.
So ngayon ano yung, ano pa ang mukha ng ICC ngayon, na kung mismo yung head prosecutor nila doon ay may kaso. ICC pa rin kayo ng ICC. Dahil hindi umubra ang pautot ng gobyerno ngayon panglihis sa isyu ng bicameral na to, doon sa yung spy ngayon ng China. O ngayon, may balak na naman daw si Boying Rimulya na kasuhan ng China. China ulit. Ito yun sila, panglilihis. Dati TVs. O ngayon, hindi umiepekto dahil nalaman ngayon ng taong bayan na si Boying Rimulya ay na ubod ng sinungaling na si TVs daw paparating na may nag-aabang na bumili ng ticket sa eroplano, may nag-abang na sa airport, etc. Lahat hanggang ngayon si TVs, wala, nasa Timor-Leste pa rin. So wala nang naniniwala nun about TVs. So yung ginagamit na naman na si Bantag. O anong sinasabi ng kapatid ni Boying Rimulya na si John Beck? Alam na daw nila kung saan nagtatago si Bantag at hahanapin daw nila soon. O kung hindi ba naman tanga, kung alam nila kung saan si Bantag, bakit pa nila yun ipapublicize? Magsasabi pa sila sa publiko na for sure si General Bantag ay nakikinig, nanonood ng balita, ay nakapagtago na yun, nakalipat na ng taguan. Tuadcom, panlihis, hindi epektibo yung pag-ano kay Grijaldo. Kahit pa pinuntahan ng tao doon, nag-iingay din about Grijaldo, back to square one pa rin tayo sa issue dito sa BICAM. So ngayon, sabi dito, yun na nga daw, no? If they're getting statements, they're getting evidence. It's okay. We have to clarify many issues, especially about procedure. So, basa tayo dito ng comments, mga lalabs, mga bayots. Wala na palang hustisya ang bansa, meron. Pero ayaw nila mag-file ng kaso nga kay dating Pangulong Duterte sa Korte Suprema dahil wala silang strong evidence na ipipresenta sa Korte Suprema kung kakasuhan na si Duterte. Yun. Kaya doon sila magpapasaklolo sa ICC. Nakakahiya ang justice system ng Pilipinas. Ng ganitong klaseng mga abogado pa naman ito si Boying Rimulya. Hindi talaga lahat ng abogado, mga lalabs, mga bayots ay matatalino. Meron talagang bobo, gaya dito ni Boying Rimulya. So, ito pa. Paingay ng ibang isyo kasi nabuko sa lantarang korupsyon nila. Correct. BICAM issue muna kasi ICC lihis pa more. Yes. Ito yun sila. Inuutosan na ngayon ni Bongbong Marcos ang lahat ng ahensya ng gobyerno na gumawa ng mga kababalaghan para mailihis ang isyo sa bicameral na yan. Bawi agad ang administrasyon, ICC agad, nabuking kasi ni Digong, yun, natumbok mo. Nabuking nga ni Digong si BBM, kaya back to ICC again sila. Ano sabi ni Duterte? Come, ICC, come. Ilang beses na yan niya sinabi. Ngayon, puro kayo ICC, ICC. Papasukin nyo na, Boying Rimulya, it's time. Na talaga, mabuti yan. Papasukin nyo na, Boying Rimulya, Bongbong Marcos, ang ICC para magkaalaman na talaga tayo. Hindi yung puro kayo, kapag may issue ang administrasyon ngayon nakapalpakan, ICC ka agad. O pamumuliti ka dahil malapit na eleksyon. Ulol. Huwag nyo na kaming ululin dahil nauto nyo na kami minsan. Hindi na yon mauulit pa.